Sa nagdaan nating pag-aaral, tinalakay natin ang dalawang malaking pagkakaiba ng tao sa hayop. Ang tao ay may matalinong isip. Marami itong kakayahan na hindi kayang gawin ng isip ng hayop. Ang tao rin ay may malayang kilos loob o kalooban. Kumikilos tayo bunga ng ating matalinong isip at hindi bunga ng ating emosyon o nararamdaman. Ang pagkakaroon ng wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob ay makatutulong sa atin sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon na nangangailangan ng tamang pagpapasya. Subalit, bakit may mga pagkakataon na nahihirapan tayong magdesisyon? Yan po ang ating aalamin sa araw na ito. Nakikilala ang kahinaan sa pagpapasya at nakagagawa ng konkretong hakbang upang malagpasan. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit may mga pagkakataon na nahihirapan tayo o minsan ay nagkakamali pa sa ating mga pagpapasya. Iisa-isahin natin ang mga ito at kung paano nga ba ito nakaaapekto sa ating mga pagpapasya. Tingnan natin ang sitwasyon kung saan ang isang tauhan ay may cognitive bias na nakaaapekto sa kanyang pagpapasya. Nais pa ring bilhin ni Jonggit ang isang produktong maraming negatibong review mula sa mga naunang bumili nito dahil kahit papaano ay may mga nababasa pa rin siyang mga positibong review. Dahil sa confirmation bias, pinili niyang pansinin lamang ang magagandang review na tumutugma sa kanyang kagustuhan. Kung ikaw si Jonggit, paano mo mapagtatagumpayan ang cognitive bias na nakaaapekto sa kakayahan mong magpasya? Tingnan natin kung paano nakaaapekto ang information overload sa kakayahan nating magpasya. Naghahanda si Lina para sa kanyang final exams at meron siyang access sa napakaraming review materials, kabilang ang mga libro, online articles, video lectures, at class notes. Dahil sa sobrang dami ng available na materyales, nahihirapan siyang mag-focus at magpasya kung alin ang uunahin na nagresulta sa hindi epektibong pag-aaral. Kung ikaw si Lina, paano mo mapagtatagumpayan ang information overload upang hindi maapektuhan ang kakayahan mong magdesisyon? Nakaaapekto rin ang time pressure sa ating kakayahang magpasya. Mayroon na lamang isang linggo si Crystal upang pumili ng track at strand na kukunin sa senior high school. Dahil sa limitadong oras, pinili niya ang unang option na pumasok sa isip niya kaysa pag-isipan ang lahat ng posibleng pagpipilian. Kung ikaw si Crystal, ano ang dapat gawin upang hindi maapektuhan ng oras ang iyong pagpapasya? Social influence o peer pressure. Bumili si Tres din ng mamahaling sapatos dahil lahat ng kanyang mga kaibigan ay mayroon nito, kahit na hindi ito praktikal para sa kanyang budget. Ano ang mali rito? Nagpadala si Tres din sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, paano mo matitiyak na hindi maaapektuhan ng mga tao sa iyong paligid ang iyong mga pasya? Nakakaapekto rin sa ating kakayahang magpasya ang stress at anxiety. Nagpasya si Nene Lu na mag-resign agad sa trabaho dahil sa mataas na antas ng stress nang hindi muna isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng bagong trabaho o ang kanyang pinansyal na kalagayan. Kung ikaw si Nene Lu, paano mo matitiyak na hindi makakaapekto sa iyong kakayahang magpasya ang stress at anxiety? Lack of experience o kakulangan ng karanasan. Isang bagong graduate na engineer ang itinalaga bilang project manager para sa isang malaking construction project. Dahil sa kakulangan ng karanasan sa pamamahala ng ganito kalaking proyekto, nagkamali siya sa pag-estima ng oras at gastos at hindi niya natugunan ang mga biglaang problema sa site. Ang resulta ay pagkakaantala ng proyekto at pagtaas ng gastos na higit pa sa inaasahan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon at alam mong may kakulangan ka pa sa karanasan, paano mo ito mapagtatagumpayan upang matiyak na hindi ka magkakamali sa pagpapasya? Ang masidhing damdamin ay maaari ring makaapekto sa ating pagpapasya. Isang grade 10 student ang nagalit nang malaman niyang may kumakalat na chismis sa social media tungkol sa kanya. Dahil sa matinding emosyon, agad siyang nag-post ng masasakit na salita laban sa taong pinaghihinalaan niyang nagpakalat ng chismis. Kinalaunan, nalaman niya na hindi pala ang taong iyon ang nagpakalat ng chismis, kaya nakasakit siya ng kapwa nang hindi niya sinasadya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon,
Ano ang dapat gawin kapag ganitong masidhi ang iyong damdamin upang hindi makaapekto sa iyong pagpapasya? Ito makikita natin kung paano naman nakakaapekto sa ating pagpapasya ang kakulangan ng kaalaman o edukasyon. Nabiktima ka sa online shopping nang makabili ka ng produkto sa isang scam website dahil sa kakulangan ng kaalaman sa kung paano makilala ang lehitimong online stores mula sa mga mapanlinlang na website. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, paano mo mapagtatagumpayan ang kamangmangan upang hindi ka na maloko pang muli at magkamali sa pagpapasya? Ngayong natunghayan natin ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakamali tayo paminsan-minsan sa ating mga pagpapasya, tingnan naman natin ang ilan sa mga hakbang upang malagpasan ang kahirapan sa pagpapasya. Number 1, magkaroon ng kumpiyansa at paninindigan sa iyong mga values o pagpapahalaga. Upang hindi mahirapan sa pagpapasya, kailangan mong magkaroon ng matibay na kamalayan sa iyong mga prioridad sa buhay at mga pagpapahalaga. Ano ba talaga ang mas mahalaga? Ang pamilya o barkada? Ang pag-aaral o pagtambay? Kung alam mo ang iyong mga dapat pahalagahan, kahit anong impluwensya ng lipunan ang nandyan, kung labag yan o taliwas sa iyong mga pagpapahalaga, hindi mo iyon pipiliin. Makatutulong ito upang hindi tayo mabiktima ng peer pressure sa pagpapasya. Number 2, palawakin ang kamalayan at hamunin ang mga sariling palagay. Kilalanin at unawain mo ang iyong mga cognitive biases. Baka hindi mo napapansin sa sarili mo na hindi ka na pala nakikinig sa iba o tumatanggap ng opinyon ng iba, lalo kung ito ay kumukontra sa sarili mong mga paniniwala. Delikado yan. Ang mas mabuting gawin ay hamunin mo ang sarili mong mga palagay sa pamamagitan ng pakikinig sa iba't ibang pananaw upang malaman mo kung ano ang tama at mas mabuti. Number 3, mabisang pamamahala sa oras. Ang oras ay mahalagang sangkap ng pagpapasya. Habang mas bumibigat ang pagpapasya, lalo ito dapat nangangailangan ng mas mahabang panahon. Kaya kailangan maglaan ng tiyak na oras para sa paggawa ng desisyon. Number 4, ayusin ang mga impormasyon. Kung ikaw ay naiipit sa information overload, subukang pangkatin ang mga impormasyon mula sa mga pinakamahalaga hanggang sa hindi gaanong mahalaga. Kung alam nating tayo ay may kakulangan pa sa karanasan, kailangan nating humingi ng gabay. Humingi ng payo mula sa mga may malawak na karanasan. Magsimula sa mas maliliit na desisyon upang mabuo ang kumpiyansa at magsanay sa mga kinakailangang kasanayan. Kung tayo ay stressed or may anxiety, sanayin natin na mapamahalaan ito. Maaari tayong gumamit ng mga teknik tulad ng breathing exercises, pag-eehersisyo, at pakikipag-usap sa mga mapagkakatiwalaang tao. Mag-relax at humingi ng suporta mula sa mga kaibigan at pamilya. Ang emosyon ay nakakaapekto rin sa ating pagpapasya. Kaya number 7, ihiwalay ang emosyon sa pagdedesisyon. Bantayan kung emosyon na ba ang nakaiimpluwensya sa iyong mga pasya. Huminto muna, pagnilayan ang iyong nararamdaman, at muling suriin ang mga desisyon kapag mas kalmado na. Ang kakulangan sa edukasyon ay nagiging dahilan din para mahirapan tayo sa pagpapasya. Kaya number 8, mag-invest sa edukasyon at maghanap ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon. Samantalahin ang mga mapagkukunan ng edukasyon, ngunit tiyakin natin na reliable o mapagkakatiwalaan yung mga sources natin. Dumalo sa mga workshop, seminar, at kumonsulta sa mga eksperto upang mapalawak ang kaalaman sa mga partikular na larangan. Bago tayo matapos sa ating aralin, nais kong sagutin mo muna ang mga tanong na ito. Ano ang plano mo pagkatapos ng iyong junior high school? Ikaw ba ay magpapatuloy sa pag-aaral o maghahanap buhay na? Kung ikaw ay mag-aaral, ano ang tatahakin mong track at strand? At saan ka mag-aaral? Ano-ano mga kinukonsidera mo sa pagpili nito? Kung ikaw naman ay maghahanap buhay, anong uri ng hanap buhay ito? Saan at bakit paghahanap buhay ang naisipan mong gawin? Ano-ano ang kinukonsidera mo sa pagpili nito? At dyan po nagtatapos ang ating paksa. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!